Lord, sabi natin, salamat. Hinigyan ako ng pagkakataon para mag-share mga kapatid ng makalangit na pagtuturo para sa ikalalago ng ating pananampalataya. Sapagkat mga kapatid, kapag meron tayong salita ng Panginoon sa ating mga puso, kailanman hindi tayo kaya dayain ng kaaway. Kailanman mga kapatid hindi tayo kaya ibubo na naman ang gawin sa atin at kailanman hindi tayo kaya ihiwalay sa presensya ng Panginoon. So God is good all the time. Amen. Napakabuti talaga ng Panginoon. Araw-araw, minuto-minuto, at segundo-segundo. Yan. Ganun kabuti ang ating Panginoon. For example, yung ating kalakasan. Amen. Nagmumula yan sa Panginoon. Yung ating kagandahan, kagwapuhan, galing lahat yan sa Panginoon. Yung ating masayang pamilya, mga anak, at yung ating pangangailangan na araw-araw na pinoprovide ng Diyos, ay nagmumula lahat sa Panginoon. Kaya wala tayong dahilan para hindi laging pasalamatan at palakpakan ang ating Panginoon. Amen? So mga ganito mga kapatid, sabi ng Biblia, mga karoon kayo sa isa't isa sapagkat nalalaman ninyo na ang pagpapalik ng Panginoon ay nalalapit na. Kaya sa mga ganito, mag-aaral tayo ng masalita. Brother Radia, ilang minuto lang pa ang ating Sabbath school? Para 40 minutes. 30 po. 30 minutes. 8:39. 8:39. Sige po. Bilisan lang natin ito mga kapatid ko na sa oras may kalahatilan. Joke lang. So, once again, palakpak sa Panginoon mga kapatid. So, ako po ay magpapasa ng talata sa Biblia, hindi pong sundan mga kapatid. Sabi po dito sa Hebrew, Kapitulo 9, ang talata po natin ay 27 mga kapatid. Ito ang pagsasabi. At kung paanong itinakdak sa mga tao ang mamatay ng minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. At sabi po ng Hebro, Kapitulo 10, talatang 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Praise God, mga kapatid, tayo po'y manalangin. Pwede pang willing na tumayo tayong lahat para sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Dakila at mahabaging Panginoon, aming pinagkakatiwala ang Diyos sa lahat ng oras at panahon. Panginoon, narito kami muling mag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Sapagkat sabi mo, Diyos, napakapalad ng mga nakikinig sa iyo. Lord, pagpalain mo ang aming mga puso, ikaw ang magtibay na makalangit na karunungan sa amin upang aming mapagulawa ang mga bagay na ito. Sapagkat ikaw lamang ang aming inaasahan sa buhay na ito, Panginoon. I-bless mo ang iyong lingkod, sapagkat ako, Panginoon, ay walang magagawa sa oras nito. Tanging sa iyo lamang ako umaasa at sa iyong mga gawa, Panginoon. Today, Lord, we give all the victory of our prayer and all the glory belongs to you. In my name, Jesus Christ. Amen. Praise God. Tayo mga po mga kapatid. So, pagkagat na ating pag-aaral sa mga ito, hallelujah, about judgment. Amen? Sino lang nakarinig ng judgment, mga kapatid? So, alam naman natin na talagang ang judgment, mga kapatid, ay isang bagay na hindi matatakasan, uli kaya ito, mga kapatid, ay talagang mangyayari dito sa atin. So, sabi ng Bible, sa Hebreo, tulad na binasa natin kanina, sa Hebreo 9, ang talata natin ay 27, at kung paano itinakda ang tao na mamatay ng minsan, at ang pagkatapos nito ay ang paghukom. So ano ba yung judgment, mga kapatid? Ang judgment, dito na ihahayag ng Diyos ang kanyang galit. Kung baga yung mga tao
hahatulan na ng Panginoon kung ano ba yung klaseng paghahanda ang ginawa ng tao nung nasa lupa pa. Sabi ng Panginoon, mahaba na ang binigay ko sa iyong paghahanda. So kung ano man ang iyong ginawa dito sa lupa, iyon ang iyong magiging gantimpala. Ganun ang mangyayari sa judgment. Dito na maghihiganti ang ating Panginoon doon sa mga hindi kumilala sa Diyos. Dito na mga kapatid, hatulan yung mga tao na hindi nagsiseryoso sa paglilingkod. Dito na ihihiwalay o isiseparate yung pagdi sa tuba. Mga kapatid, dito sa Judgment Day. Praise God. Dito na makikita natin yung kagalitan ng ating Panginoon para gantihan, mga kapatid, yung mga taong hindi kumilala sa Kanya nung siya, mga kapatid, ay nasa panahon pa ng biyaya. Then, sabi ng Hebreo kanina, talatang 6, mga kapatid, kapitulo natin na 27, ganito, kundi isang kakilakilabot na paghihintay ng paghukom, ang isang kabangisan ng apoy na lalabon sa mga kaaway. Lalabon sa mga kaaway, isang kabangisan ng apoy na naghihintay para doon saan? Sa mga hindi kumikilala sa Panginoon, sa mga hindi naglingkod ng tapat, doon sa mga tao na nagpatuntip-tuntip lamang at walang seryosong paglilingkod sa Panginoon. Yun ang dadanasin ng tao. Ano daw? Kabangisan ng apoy na lalabon sa mga kaaway. Kaya napakabuti ng Panginoon. Hanggang tayo ay nabubuhay, ang Diyos ay nagbibigay ng mga paraan para ang ating buhay po ay hindi masasayang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ganon kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. Ano ba? Praise God! Dito, mga kapatid, sa First Peter. Kaya kapag tayo ay naglingkod, mga kapatid, kailangan talaga natin maging seryoso sa Panginoon. Hindi yung sabing maglilingkod na tayo na kung gusto natin, praise God, paglabas natin, nagawa naman ang mga pagkakamali, pagpalit, hihingi naman ang tawad sa Panginoon. Sabi ng First Peter, mga kapatid, Kapitulo 4, talatang 18. Ganito ang pagkakasabi. At kung ang mga matuwid ay bahagya ng makaligtas, ang masasama at ang makasalanan ay saan kaya mapupunta? Okay? So, ang versikulo na ito ay nakakatakot, mga kapatid. Nakakatakot ito. Tingnan mo, kung ang mga matuwid ay bahagya ng makakaligtas, ang mga masama at makasalanan ay saan kaya mapupunta? Ibig sabihin, hindi pwede matuwid ka lang, mga kapatid. Bahagya ka maligtas. Kaya ibig sabihin, kung matuwid ka, kabahan ka pa. Kasi sabi ng Biblia, hindi naman sa humahatol, pero Biblia ang humahatol, mga kapatid. Kung ang matuwid daw ay bahagya ng makaligtas, paano pa kaya yung mga masasama at makasalanan saan sila magsisiharap? Kung ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw ay matuwid, hindi sapat. Kailangan mo ng kapanalan. Kailangan mo ng tamang paglilingkod sa Panginoon. Kailangan mo ng hindi patumpik-tumpik. Kailangan mo ng seryosong pagsunod sa Diyos. Kasi pagpala ito, makikita mo, mga kapatid. Nabasa ko ito, kaya natakot talaga ako dito. Na kung ikaw ay matuwid, dalawa-dalawa ka pang makiligtas. Paano kaya kung ikaw ay hindi naglilingkod ng maayos sa Panginoon? Yes. Di ba? Mahirap itong versikulo na ito, mga kapatid. Kaya kailangan natin kung maglilingkod rin tayo sa Panginoon, seryosohin talaga, mga kapatid, para pagdating ng panahon, yung ating hirap, yung ating pagod, yung ating pagtitiis na ginawa para sa ating sarili, ay hindi po ito masasayang. Kasi kala natin yung paglilingkod natin, okay na. Kala natin, pag pumunta tayo ng simbahan, mag-pray tayo, paglabas natin, mga kapatid, okay na. Hindi, sabi ng Biblia, kung ang matuloy ay bahagya makaligtas, paano pa kaya yung mga ganong klaseng pamamaraan ng buhay? Panapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. Kaya ibinibigay sa amin yung mga ganitong babala
para malaman po natin na hindi talaga basta-basta ang paglilingkod sa ating Panginoon. Almost tinawag tayo ng Diyos, seryosohin talaga natin mga kapatid. Yes. So, ano pa? So ngayon, time of grace mga kapatid, oras ng biyaya. Amen. Amen? Kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, papatawarin ka ng Diyos. Kasi nga, sige, sabi ng Panginoon, oras naman ng biyaya, lapit ka sa akin, papatawarin kita. Paglabas mo na naman, makakagawa ka ng pagkakamali. Lapit ka ulit sa Panginoon, patatawarin ka ng ating Diyos. Kasi nga, time of grace ngayon mga kapatid. Pero pagdating ng Judgment Day, wala na ditong makikitang biyaya sa harapan ng Panginoon. Amen. Ito po mga kapatid ay talagang lahat ng mga taong nakapila doon sa harapan ng Diyos ay magkakaroon ng kanya-kanyang destinasyon. Kung ikaw ay mapalangit, mabuhay na walang hanggan, ikaw ay mapaimpyerno. So doon ay wala ng awa ang ating Panginoon. Sabi po ng Isaiah, Kapitulo 13, talatang 9, ganito ang pagkasabi doon mga kapatid. Opo. Isaiah, Kapitulo 13, talatang 9. Sabi dito, narito, ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating mapagsik, na may puot at mabangis na galit upang gawin tagipaan ng lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanang niyaon. Amen? Sa Judgment Day, mga kapatid, darating ang Panginoon na mapagsik. Sabi, wala talagang awa ang Diyos dito. Sa Judgment, walang second chance, mga kapatid. Sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ba ako ng isang pagkakataon para ituwid ang aking mga pagkakamali? Panginoon, bigyan mo ba ako ng isang pagkakataon para maglingkod ng maayos sa iyo? Ayusin ko ang buhay ko. Mga kapatid, walang ganun doon. Ito na yung final destination, mga kapatid. Kung saan, kung ano ang iyong naging paghahanda sa lupa, kung ano ang iyong naging desisyon nung ikaw ay nabubuhay, yun ang iyong magiging destinasyon. Wala na palang habag na makikita kay Jesus Christ, mga kapatid. Mapaksik, galit at puot, para ano, gantihan yung mga hindi sumunod sa Panginoon. Ganun mga kapatid sa Judgment Day. Kaya nakakatakot mga kapatid, na kapag tayo ay nahukuman ng ating buhay na Diyos ay kailangan doon tayo sa pinapangarap nating buhay na walang hanggan. In Judgment Day, it is separated, divine, or final para ihiwalay ang mga tupa at kambing. Ibukod ang mga masasama sa mabubuti. Doon sa mga hindi seryosong paglilingkod, sa mga seryosong mga kapatid, ihiwalay ang mabuti sa lahat ng masasama. Kasi hindi siya pwedeng masama-sama mga kapatid. Kailangan talagang ihiwalay. So, sa Judgment Day, dito na malalaman kung ano ang ating ginawang paghahanda dito sa lupa. Ha? Kailangan natin maghanda ng maayos, mga kapatid. Kasi ang judgment ay talagang hindi matatakasan. Mangyayari at mangyayari ang bagay na ito. So, base sa ating mga ginawa, kung ano ang ating mga ibinigay na pagpapagal sa harapan ng Panginoon, kung ano mga oras na nilagak natin sa Diyos, iyon ang ating aanihin. Ang sabi ng Ecclesiastes, mga kapatid, kung mga ngaral sa Tagalog, Kapitulo 12. Kapitulo 13 pa ako. Kapitulo 12, talata 14, mga kapatid. Ito lang. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Bawat gawa ng tao. Ano man ang iyong mga ginawang kabutihan, ano man ang iyong mga ginawa dito sa mundo, sabi ng Biblia, dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Pati ang bawat kubring bagay, maging ito'y mabuti o maging ito ay masama.
So, lahat ng ating mga ginawa, kahit yung mga natatagong bagay sa ating pagkatao, na hindi natin pwedeng i-reveal sa kapwa dahil nakakahiya, pero pwede natin i-reveal sa Diyos. Okay? Hindi tayo tatanggihan ng Panginoon. So, lahat ng mga bagay na ginawa kong masasama, na nakakubli, o mga mabubuting bagay na nakakubli, na hindi nakita na yung kapatid, at nakita ng Panginoon, sabi dito ay dadalhin sa hukuman. Amen? Para malaman ng tao kung ano ang kanyang ginawa. Tulad sa meron kasi tayong book of life, mga kapatid, yung book of remembrance na tinatawag. Yung kanya-kanya natin mga aklat kung saan doon nasusulat yung ating mga ginawa yung tayo ay nabubuhay pa sa mundo. Pag binuksan yun sa Judgment Day at tinimbang kung gaano karaming kasamaan ang iyong nagawa at gaano karaming kabutihan ang iyong nagawa. So ipagkukumpara yun siyempre. Kapag mas marami yung kabutihan mo, praise God, buhay na walang hanggan. Kapag ikaw naman ay nakita ng Panginoon na mas matindi yung pagkakasala mo doon sa kabutihan, go to hell, mga kapatid. Ganun lang yun. So kapag binuksan na yung main book o yung aklat ng buhay na tinatawag, na kung saan ang mga pangalan natin ay hahanapin doon sa judgment na kung nakalis ka ba doon o wala. So pag nakita doon na wala ang pangalan natin, siyempre mga kapatid, anong pakiramdam natin? Iyak tawa tayo pag nagkataon. Talagang hindi natin alam kung anong ating mararamdaman. Na talagang tayo po ay totoong mapapahamak na sa harapan ng Panginoon. Hindi basta-basta mga kapatid ang maglingkod sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, sa panahon natin, napakaraming mga sikta o naglabasan ng mga religion na nag-claim na sila yung nasa katotohanan. Okay? Nakikita natin yan sa mundo. Libo-libo mga sikta ang nag-claim na kami yung maniligtas. Kami yung karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. So, maraming ganon mga kapatid. Pero, sabi ng Panginoon sa Mateo, mga kapatid, dito, tandaan natin ito. Sabi dito, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ka nagsipaghulat kami at sa iyong pangalan at sa pangalan mo yung panlayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo yung sigaw kami ng maraming gawang makapangyarihan. 23 at magkagayoy, ipapahayag po sa nila kailanman hindi po kayo nakikilala. Mga kapatid, itatagi sila ng ating Panginoon. Hindi daw sila nakikilala. Sabi dito, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katambalasanan. Amen? Ganun mga kapatid ang mangyayari doon sa mga sikta na talagang natigil na sila yung nasa tunay na kaligtasan. Pero tayo mga kapatid, ang ginagawa natin dito ay sumusunod tayo sa turo ng Ebanghelyo. Amen? Ang ating mga pagpupuri ay katulad ng pagpupuri ni David. Amen? Ang ating pananampalataya ay katulad ng pananampalataya ni Abraham. At ang ating pagsunod ay katulad ng pagsunod ni Moises. Amen? Ganon tayo dito. Pero mga kapatid, hindi natin alam sa iba kung ano lasi ang kanilang mga pamamaraan. Praise God. So sa judgment, sabi ng Judas, Kapitulo 1, talatang 15, mga kapatid, sabi dito, ang judgment ay ginawa upang isagawa ang paghuhukom sa lahat, upang sumbatan ang lahat ng masama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kaniya ng mga makasalanang masasama.
Amen? Grabe, mga kapatid, sa judgment ay susumbatan. Amen? Susumbatan yung mga tao na hindi tumanggap ng Ebanghelyo doon sa mga taong duwag, mga kapatid, na ayaw tanggapin ang kabutihan ng ating Panginoon. Isasagawa ang paghuhukom para sa mga tao na ito, mga kapatid. Kaya patuloy tayo sa Panginoon na maglingkod, mga kapatid, na huwag nating sayangin ang ating pagkakataon na nakilala natin ang dakilang Diyos. Tandaan natin yung versikulo, mga kapatid, na 1 Peter 4, talatang 18, na ang mga matuwid ay bahagyang makaligtas. Paano pa kaya yung mga masasama at mga makasalanan? So gusto ng Panginoon, ayusin natin ang ating paglilingkod. Praise God. Kung may pagkakataon, magbahagi tayo ng Word of God, magpadami tayo sa Panginoon, ipakita natin sa Diyos na yung ating buhay na taglay ngayon ay bibigyan natin ang halaga sa kanyang harapan. Okay? Ganun ang gusto ng Panginoon. Ganun ang tamang paglilingkod, mga kapatid. May mga mananampalataya na takot talaga, mga kapatid, mahukuman. Dahil kapag sila ay nahukuman, talagang impyerno ang labas nila, mga kapatid. May mga mananampalataya na iyon po ang kanilang layunin o dahilan. Baka isa sa atin dito, di ba, naglilingkod tayo sa Panginoon dahil ayaw natin ng impyerno. Okay? Ayaw natin makapunta doon sa eternal punishment na tinatawag o walang hanggang kaparusahan. Dahil doon, mga kapatid, kapag napunta tayo, talagang ang lahat ng bagay doon ay paumpisa pa lamang. Pag na-impyerno ka, matinding paghihirap. Natapos ng 1,000 taon, paumpisa ka pa lang. Bakit? Walang katapusan ang paghihirap sa impyerno. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, na maraming naglilingkod sa Panginoon na ayaw ma-impyerno. Pero, meron tayong pinakadahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Last verse, basahin ko sa inyo, mga kapatid. Kaya ako, sa akin kasi, ang baraya ko, pangalawa na lamang yung impyerno kung bakit naglilingkod ako sa Panginoon. Ang pinaka talaga, nabasa ko itong verse na ito na yung pinakadahilan ko kung bakit ako naglilingkod sa Panginoon. Sabi ng mga ngaral, Kapitulo 12, talatang 13, ano ba basahin nyo? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen? Ito ang katungkulan talaga ng tao. Yung paglingkuran, sambahin, purihin ang ating Panginoon. Tungkol sa impyerno, mga kapatid, kami nakatakutan ng mga mananampalataya, ito talaga yung dahilan kung bakit dapat tayo magpuri, sumamba sa Panginoon. Bakit? Dahil meron po tayong katungkulan sa ating Panginoon. Ikalang tayo ng Diyos para sa pagpupuri, para sa pagsamba, para sa pagsunod sa ating Panginoon. Dahil sa isang bagay na ito, tayo ay may katungkulan sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Panginoon, mga kapatid, sa umagang ito. Hanggang yan na po tayo, mga kapatid, sa pagkakaoras natin ay alas 9 na. Kung magbibigyan pa tayo ng pagkakataon makapagturo, praise God, marami pa tayong naibigay para mag-share sa inyo, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong kahilig na pakikinig. Nawa ang aking mga tinuro ay nagbibigay ng encouragement na ang paglilingkod talaga ay hindi basta-basta, mga kapatid. Kailangan natin tapusin hanggang sa dulo upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Hanggang na po tayo, ibigay ko ang pagkakataon sa ating